sasakyan na walang RPM? Ano ang dahilan at paano ayusin? Dugay-dugay na yung problema ay. Dugay na, mga 7 years na yan eh. Grabe, 7 years. Ubay-ubay na gano'y ayo ni. Basta sa amin, wala pa nakaayaw ni. Karang mekaniko na, wala na ko lula. Bata ako juga kay panabi, bilin ko ako kay panabi nga ikaw gid ka ayo ani. Ito yung pasyente natin ngayon, Hyundai Trajet. Ano yan po? Tingnan lang muna natin yung kahimtang ng sasakyan. So ayan, kahit anong sipa-sipa yung ginawa natin, walang RPM, full hatak. Ito na yung full apak natin sa accelerator guys. Napakalakas ng takbo, 10 lang. Yun. Anaon dahil siya bumbahon siya ay. Makin siya kusog gamay no, bumbahon Sa tagal nating apak-apak ay umilaw na yung sign ng pitaka dito. So yung trouble code natin dito, yung low power at naka-check engine. So ito. Ayan. So DO0004 high speed gun communication. So ito yung isa-solve natin. Ano ba yung posible na problema dito? So yung ganito na klaseng code. So ayan. So ngayon ay ibibigay ko na yung posible na dahilan dito. Hindi pa tayo nagsimula. Ibibigay ko na yung posible na diagnose natin. So itong code na to ay kadalasan na dahilan sa ganitong klaseng code ay loose contact yung wirings. Ibig sabihin dahil lumabas tong code na to ay mayroong nag-loose contact sa mga wirings natin. Kaya ang gagawin namin dito ay i-check namin lahat ng mga wirings. So hanapin natin yung loose contact kung saan ba yan banda. Basta hula natin, hula lang naman ay loose contact siya. So ganun lang siya ka basic. So yun, simulan natin. Simula tayo dito. So lahat-lahat check natin. So narinig nyo naman yung sinabi ko na yung posible na dahilan ay wirings lang. So wala tayong dapat na palitan dito na parts. Ang malaking tanong dito, bakit marami nang tumingin at hindi pa rin na-solve yung problema? Kahit mo pinagkunan niya. Pero wala ba? Wala leaking ning kuha na. Wala leaking ning kuha na ni. Yung windshield ug mag-ulan dili mo basa ang sulod. Dili ra. Kana mga sakit lang, mga panghulbuton, mga sakit sa mani do. Basta na mga sakit sa lalong. Pang disconnect lang tanan, di akong panahon tanan. Pila po ipalit ninyo anang kuan? Inyo ang pedal sensor. Pila pa dira ba? 8,000. 8,000 ni. Nila ko lagi number. Pero katong bago may gitaw din nyo o kani Original. katong original tong gitaw. Narinig natin na pinalitan na nila ng pedal sensor to. 8,000 daw yung pedal sensor. So mas mahal pa kaysa labor natin sa pag-ayos ng problema na to. Ngayon ay tinanggal natin tong fuse box dahil sa loose contact yung duda natin, kaya ayan, winaskag style natin yung mga wirings. Yung tuyo-tuyo natin dito ay yung mga sakit. So ito pala yung pedal sensor na pinalitan nila. Itong parts na to yung 8,000 daw. Pero ngayon ang gagawin natin dito ay itong mga sakit lang na gaya nito yung titirahin natin. So ayan, ang ginawa natin ay pinaliguan natin ng RC1. Ganito lang ka simple yung gagawin natin. Linisan lang natin lahat yung mga contact ng wirings natin. So lahat-lahat talaga. So wala tayong lalagpasan. Kahit na para sa headlight lang yan na wirings ay titirahin talaga natin lahat. So ayan, sinilip-silip ko lang yung mga terminal ng bus. Pagkatapos ay ayan, pinaliguan ko na rin.
Basta kita nyo naman yung trouble code natin na hindi naman parts yung nakikita doon, kaya wala tayong ibang gagawin, wala tayong parts na papalitan. So ganito lang talaga. Baka naman ayaw nyo namang tumutuo sa akin, ayaw nyong maniwala na ganito lang talaga yung ginawa namin. So depende na sa inyo yan. Kung ayaw nyong maniwala ay siguro magaling na kayo. Ito yung engine ECU natin. So tinanggal ko na rin yung sakit dito. Ay ayan, marami pa dito sa ilalim. Ang ginawa ko ay ayan, tinira ko naman ng pugsit-pugsit. Pati yung ECU natin ay tinira ko na rin. Kasi nga ay loose contact yung problema natin. Kaya ayan, pagkatapos maligo ay nilagay ko dito sa ibabaw para ibilad sa araw. Tama lang sa ta. Gutom na. Ayan, napon sa tayan. Pagkatapos mabilad ng 1 oras ay ayan, ibinalik na namin yung lahat ng mga tinanggal dito. So ito na, kita natin na nakakabit na yung mga sakit. Sa mga nakaranas na ng ganitong klaseng trouble at na-solve nila, ay alam na nila to sa mga pinagsasabi natin. Sa mga hindi naman nakaranas ng ganito ay posible na magkamali kayo dito at mapunta kayo sa mga sensor, o di kaya naman ay mapunta kayo sa ECU. Ngayon ay try na nating ibirit. So ayan, malakas na yung RPM kahit na naka-check engine pa siya. Partida pa yan, hindi pa natin dinilit yung trouble code pero bumirit-birit na. So ngayon naman ay tatanggalin natin yung check engine. Dito tayo, i-delete natin yung trouble code. So ayan, isang pindot lang. So nung kanina ay ayaw yun ma-delete, pero ngayon ay ayan, try natin paanda rin. Yun, so malinaw pa sa sikat ng gabi. Nawala na yung check engine at malakas na yung RPM natin. Sobrang napaka-basic lang nung ginawa natin, pero pag hindi natin naintindihan yung trouble code ay hindi natin magagawa ang ganito. Pasok Matski. So yun guys, ito na yung ayaw tumakbo natin, walang RPM. So ayan, kanina 20 lang yung takbo natin. So ngayon ay ayan, malakas na siyang tumakbo. Dahan-dahan lang tayo. Medyo nakakatakot kasi yung nabara kaya naman nating habulin, kaso dandahan lang tayo.